I will give you the treasures and riches stored in secret places. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito, ito, mga legit markers ito for Yamashita treasures. Treasures in the Creek ang ating location. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo mga katiyats sa lahat ng ating mga subscribers all over the Philippines. Alright, shoutout tayo kay Raul Trangia, Papa Jack, Journey, Romeo Verano, user CE5, kay Val Habana, shoutout din kay Angelito Capistrano, kay Zaldi, kay Oliver Albarracin, Rodel Cardona, Obligado, Pogs21, shoutout din kay PCU Himentiza, Cirilo Jaom, Rico Mausisa, Dennis Mordino, Genesel Mampoy, kay Albert Digal, Zoom Talks, kay Rogelio Cortez, Jumar Francia, user KS9, kay Boy Tilaw, JC Forte, Tim to Refill, Elben Pamaran, and lastly shout out kina Sans TV, user GW5, kay Butchikik 77TV, Bobson Labilon, at kay Joel Ferrer, at sa mga hindi napakita pangalan, shout out sa lahat. Okay mga katiyats, ito yung video ng ating katiyats sa Malaking Creek. Napakalaking mga bato ang narito at meron akong nakita diyan sa unahan na magandang marker for treasures. Okay, ang sa lahat, ang creek talaga ay mahirap maghanap ng treasures sa creek dahil sa ito'y natural water trap. Pag hukay mo pa lang ay tubig na kaagad, kaya mahirap siya. Ngayon, ang only chance na makakuha kayo sa creek ay kung nasa loob ito ng bato. Mga tinatawag na treasure enclosed in big rocks. Kaya ang hanapin natin sa creek ay yung mga kakaibang hugis na bato, kakaibang texture na bato na hindi kapariho na texture sa mga bato na nakapalibot. Katulad ng yung batong brown na yun, kakaiba ang texture niya kumpara sa mga ito. Ito ay merong mata, yung dalawa na yan na mata. Yan ay legit marker. Nakatingin yan doon sa dito, sa kulay brown na bato na kakaiba ang texture niya. Parang malambot lang. Kaya yan ang isa sa ating mga prospect. Okay, panoorin nyo muna mga katiyats ang buong video. Sa dulo nito ay ating bigyan to ng analysis, assessment o decoding sa mga symbols na nariyan.
Okay mga katiyats, unahin natin itong inyong Google Map ng inyong site sa creek. Okay, ayon sa nyo dito, binigay na description sa lugar ay ito'y Sangang Creek, ganyan. At itong dito, ito'y bago na creek. Okay, so magandang sign ang Y Creek. Okay, ang geografiya ng mga creek na letter Y na nagsanga ay nilalagyan din niya ng hapon kapag mayroon pang ibang malalaking marker na mga bato or kahoy sa paligid. Pero hindi lahat ng Y-shape creek o river ay merong laman. Okay, malalaman mo yan sa geografiya kasi pagtingin mo sa unahan merong old tree, centennial. Paglingon mo naman sa kabila, sa kaliwat kanan mo ay merong malalaking bato. Triangulation ang tawag sa mga marker na yan. Kapag ganyan ay meron talagang ibinaon. So itong binilugan mo, ano ba ito? Basahin muna natin. Ito ang may X sign na X at triangle. Okay, so meron palang bato dyan kasi merong X at triangle itong binilugan. X at triangle, hindi na lalayo pa dyan ang example X at may triangle. Ganyan. So hindi na lalayo dyan ang item. So kailangan lang talaga ng mata na mapanuri at makikita nyo ang mga signs na nakalagay pa sa ibang mga bato. At kapag ganyan, of course, trial and error, hukay dito, hukay doon ang gagawin. Sundin nyo lang ang puso nyo, ay hindi kayo maliligaw kapag puso. Ang atin kasing isip ay napakalikot ng ating guni-guni sa pag-iisip kung saan. Pero ang puso, susundan mo lang kung saan yung ituturo ng puso mo, doon ka dadalhin. Yan talaga, puso talaga ang magaling. Okay, ngayon sa video nyo ay meron akong nakita. Ito yung una na nakita ko sa first part of the video ay dalawang mata kaagad. At nakatingin ito dito sa malaking bato na brown. At ang brown na bato na yun ay may marka na parang ganito ang marka niya. Parang ganyan, nagaganyan. Okay, tingnan natin mamaya yun. Okay, tingnan pa natin ng ibang, ito yan, ito yung tinitingnan ng itong dalawang mata na ito, ay ito yung na bato. Nakita nyo mga katietso, ayan, X at V. Yan ang maganda. Target is 5. Can be 5 foot or 5 meters away. So ito ngayon ang medyo magulo. Drawing natin ng side view. Dito yung bato na may mata na dalawa. At nakatingin yan diyan. Ito yung bato na nandito yung X at V. Nagaganyan. Ito yung treasure in front. Sabi niya pwedeng 5 feet. So kung 5 feet 2 meters, dito lang ang hukay natin. At kung 5 meters yan, target is 5 meters yan kasi target distance. So XB meaning target in 5 meters or 5 feet. So kung wala dito, okay kayo dito mga katiits. Kapag wala, ay punta kayo sa 5 meters. So dito na yan sa, ang 5 meters niyan ay tingin ko kalagitnaan ng dalawang marker. So dito yan. So pwedeng yan ang tinuturo ng dalawang mata.
Ang dalawang mata, pwede rin siya magsasabi na 2 meters sa kanyang harapan or 10 meters. Kung 10 meters, eksakto na dito yan. Kung 10 meters sa baba nito. So meron tayong, kung top view pa ito, straight lang yung paghukay nito. Parang gawing kanal. Pero alam natin na tubig yan, kaya ang gawin nyo ay tanggalin nyo lang ang mga bato dyan na malapad sa creek na narito sa mga tinuturo, at tusok-tusukin nyo lang yung ng kabilya yung lupa kasi matubig yan, hindi pwedeng mahukay, so tusok-tusok lang. Kung meron kayong matamaan na medyo malapad na palagay nyo simento or bato na malapad na ganyan, na pagtusok nyo kapag pantay ang pagbaon ng inyong kabilya, ibig sabihin malapad. So kung malapad, pwedeng yan na yung hinahanap natin. So X is target, V is distance, pero ang B can be 5 feet, can be 5 meters. So yan ang mga distansya, mga katiyats. Very legit marker ito, kaya maganda yan. Ito naman yung sa may dulo na tinuturo na mayroong parang X. Okay, hanapin natin yon. Okay, nandito pala yung karugtong pala ito na video nung ating inanalyze nung last kahapon. Okay, so ito yung sinasabi ko na mata. Napansin nyo ay sa kabila nito, sa kabilang side niya, nandun na yata yung dalawang mata na nakatingin dito sa itaas. Ang tinitingnan yung X na may B, at sa baba nito ay parang mayroong ilong ang bato na kaganyan. So pwedeng down under talaga. Sa sign na ito pwedeng direktang baba. At kung wala ay punta kayo sa 5 feet and 5 meters, align doon sa dalawang mata sa kabila nitong bato. Ngayon itong mata naman dito, yan, wala yan tinitingnan. Kasi pag dito wala na sigurong bato ito, so wala nang tinitingnan yan. Pero dito sa may unahan, ito kasi ay sign ng treasure on the spot. Pero sa may banda sa unahan, dito yan. Dito na banda ito, baba konti, dito yun, ay makikita natin yung plus sign na nakaganyan. Nakatingin itong mata pero baliktad. Dito ang tingin niya pero ang tama ay doon sa unahan. Kaya pwedeng treasure on the spot talaga ito, malapit lang. Ito yung kanyang tinitingnan na plus. Atin to napakita kahapon. Sa naunang video, isa lang pala ang may-ari nito. Ayan, so dyan nakatingin siya. Ngayon, prospect na ito, mga kadets. Ito, kasi ang bato na yan parang simento siya, napakalapad. At parang hindi matigas ang texture, parang coral rock. Kapag coral rock, yan ang paboritong gawan ng Hapon ng chamber. Kinakarb nila yan, binubutas, and then kinakarb ang loob. And then nilagyan ng small deposit. At pagkatapos ay pinapats ng semento. Kaya ito, ang hanapin nyo dito ay yung parang semento na texture, at yun ang inyong butasin. Butasin nyo, martilyuhin, at kapag hollow, may butas, yan, jackpot na yan. So ito yung mata na ito, ay hindi siya nakatingin dito, kundi diyan na portion. Ayan. Treasure on the spot kasi pagdating mo dito, ito kagad makita mo na parang ulo ng hayop. At masasabi mo kaagad merong treasure sa malapit sa kanya. Ngayon unang sign yung sa taas dito na XB. Merong dalawang mata sa kabila nakatingin diyan. Ang pangalawang sign ay dito yung plus. Kaya yan, treasure on the spot, mga katigads. Ito,
ito yung sa itaas na XB, ito yung original na sign. So ayan, X muna siya, nagaganyan lang, and then dinugtong yung V. So kahulugan kung X lang, sabi target. Kapag V, yan ay arrowhead or distance. Pwedeng 5 meters, 5 feet, or pwedeng kung arrowhead yan, down, below, sa baba niya talaga. At sa baba nito, kanina, sa video makita natin hinawakan ni Katich yung bato na ganyan, yung parang pointer na bato. So pwedeng sa baba talaga nito. Trial and error lang. Merong nagsabi na gamitan nyo na ng mga scanner detector. Mawala na tayo ng ano niyan, ng saysay ang ating analysis kung palaging detector na lang. Ngayon, ang magsasabi niyan ay yung walang mga detectors at scanners. Okay, meron akong mga kaibigan na merong mga halos 1 million ang halaga ng mga scanners, pero nagpa-analyze pa rin sila ng lugar kasi hindi rin yan makukuha sa scanners. Kailangan talaga niyan ng analysis ng area, kung saan na area i-scan. Kasi karamihan ng Japanese site ay merong mga decoys. Yun ang nakikita ng scanners, mga decoy. Ngayon, pag hukay niyan, akala nyo sigurado na kasi scanner, ang lalabas dyan wala kayong makuha. Kasi merong decoy. Kaya para hindi maligaw, itong signs talaga. Signs ang pinaka-importante, marker. Hindi yung bibili agad kayo ng 1 million na scanners at hindi nyo nababasahin pa yung mga sign na nakalagay. Okay, at sa gustong bumili ngayong Pasko ng scanners, check our suking tindahan, Bourbon Electronica sa Cavite. Contact Roniel Bourbon 0975-6675-030 para sa katanungan ninyo kung anong swak na swak sa inyong budget. Ako'y magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat. God bless you all. Ingat kayong lahat.